Ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. Kadug-anong kanimo. Ginoo ba ni kami kanunay nabi nagayon sa mga nakaw panagtrabaho kining tanan na magapo sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen. Okay, good morning. Ayong buntag. I don't know if this is good news. Just wala tayo oras. I-declare na ng anak-anak ko na ceasefire sa Iran o sa Israel. So, dili lang pa tayo pag-increase sa saan eh? Atong mga krudo, mga gasolina. Okay. Balo naman di tayo, no? Basta si Trump, no? Okay. Ang atong topic karon, mo deviate ko sa ata sa atong usual. Kaya na-end naman tong ilang prepare ng mga topics. Start na po ta sa bagong module. So, mo adto ta sa topic nga nagauluhan. A renewed mind is a willing mind. Kinahanglan gyud ita mo bag-o sa ato mga panguna-una. And that needs sa atong mga kasing-kasing, that needs willingness to change. Pagbag-o sa atong mga kinabuhi. I would like to read Romans chapter 12 verses 1 and 2. Ingon Padre ni Saint Paul, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Okay? Now, si Saint Paul is reminding his readers aning iyang gisulat. Actually, gisulat niya dito sa mga Christians nga tuwa sa Rome. Telling them nga ato na ning usbon, we have to renew our mind. Dili na ta ato mga naandan, mga tradisyon. And sometimes, traditions, dili ta mo uswag kay kontento naman lang ta sa naandan. No? Pero unsa man gyud ang atong tumong? First, ato sa sabton, nga kung muusog ta sa atong mga sistema, sa atong mga pamagi, muna gitawag nato nga paradigm shift. No? An important change that happens when the usual way of thinking about or doing something is replaced by a new and different way. Mga importanteng kausaban gikan sa naandan nga hunahuna paingon sa bag-o o lahi nga mga pamaagi. Now, going back dito sa conversation ni Jesus o sa Samaritan woman, if you can remember ato nang isgutan katong babae by the well, gisultihan siya nga ang pagsimba dili na sa Jerusalem. Okay, that is the usual concept. When you worship, you have a specific place to go. Ato ka dito. And you have a specific day. You have a specific time. Muna kanunay ang tradisyon, no? But sa Jerusalem, of course, specific ang place, specific ang lugar, ang temple, ang pagsimba na apoy adlaw,
Pero ang atong Ginoong Hesus ningon, Jesus said in John chapter 4 verse 23, "Yet the time is coming and now is," even Jesus, no, sa iyang conversation sa babae, "and now is." Pwede na itong sugdan ang kausaban. Let us usog our paradigm, no? "And is now here when true worshipers will worship the Father in spirit and truth. Indeed, the Father is looking for people like that to worship Him. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth." But how are we going to execute? Saan na pag-execute, ani? Of course, truth is always based on the teachings of Jesus or the Word of God, no? The Bible. Sa John chapter 14 verse 6, Jesus said unto him, dito sa kang doubting Thomas, nag-doubt manggod si Thomas, no? Ikaw ba gyud na, no? So please show us the way. So si Jesus ningon, "I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me." And then sa prayer ni Jesus sa Father while He is in the Garden of Gethsemane before His execution, nagpray siya sa Father. Ingon niya, "Sanctify them to thy truth. Thy word is truth." So kasulti ta, there's no other truth except for Jesus and His teaching, the Word of God. Now, Romans chapter 12:1, atong usbon, Saint Paul made an appeal. Ingon siya, "I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship." We already know kung unsa ang truth. Now, how do we worship God? In spirit. And sometimes, even, siguro maingon tato, mga 80% sa mga worshipers, maingon ka, we go to church, walang kinalan, feel yun mo, o dagan kayo, mga purma sa pagampo, magluhod, those are forms. Ang uban, musayaw, no? Kasi klase sa sistema sa pagampo. Ang uban, it's either mosulod sa simbahan, majority mosulod sa simbahan, naigamay pipila ka buok nga moadtos kabukiran o mag-worship sa kang God dito. But we know that worship is sacrifice. Basta worship kani sacrifice gina. Unya naghatag si Jesus mismo og sample anang sacrifice. He is the last and the final sacrifice outside of the temple in Jerusalem on the day of the Passover, year 30 AD. Moto ang last worship. Pagka 70 AD, guba na ang temple sa Jerusalem. Ang question karon, asa na karon ang pagsimba? Kaya wala na ang temple sa Jerusalem. Asa na ang templo? Muna na atong question, asa karon ang templo? Now, kita nga mga Christians, magama-gama po tag atong templo. Magama-tagdagpo kay mga either we call it cathedral, or tawag nato na chapel. And commonly, tawag nato na siya nga church. But by the way, ang word nga church is not building really. It is people who are gathered and learning, magtuon, unsay buhaton to worship. Okay? So, sa 1 Corinthians 3:16, si Saint Paul nag-ingon, "Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you?" So si Ginoong Hesus nagsimba na sa Dios humana. No? Gi-remind po ta ni Saint Paul nga kita na karon ang temple of God. The Spirit of God is dwelling in us. Depende man na sa atong tingali, mangutaan nata sa atong kagalingon, is it really true that the Spirit of God is dwelling in us? Now, depende na sa imong
imong gibati karon, no? Kung puro ka pasaway, I don't think the Holy Spirit is dwelling in you or in me. Kung puro ko pasaway ba. But if anytime there are temptations coming, I will think twice. Una-una ako makaduha, makatulo, makalima, sa man sakto ba ni o dili ni? Most probably, kayo kung the Spirit is with me. I am always reminded of the truth. Ang Word of God. Okay? So, sa gingonan ako, ang atong Ginoong Hesus naghimo na og final worship. Kato yung final sacrifice. Gani nagingon siya sa John chapter 2 verse 19. Jesus answered them, "Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up." The Jews then said, "It has taken 40 years to build this temple, and you will raise it up in 3 days." But he was speaking about the temple, his body. So, usbon ang atong una-una. Ang temple, dili na katong ginama tawo. Ang temple mo na ni karon. Ang atong body, kay the temple in Jerusalem is already destroyed. O dili na ta kinahanglan i-replicate nato na, kay nagsulti naman si Jesus nga, let us now worship God in spirit and in truth. Dili na dito sa Jerusalem. Wala na'y oras, wala na'y lugar ng imong atuan. Okay? In other words, dala-dala na nato ni atong body wherever we go na ay worship nga mahitabo. Okay? So asa ta mo adto? So now it is our turn to offer our sacrifices to God as our worship to Him as living sacrifices. O saon man na nato? Buhato nato sa simbahan. Of course, may ngunta dili na. Kaya mo na naman ni karon. Ang atong body, the temple of God. So din karon sa office ni Ma'am Cora, magtuon ta usaon pagsimba. Ang gathering sa church dapat magtuon usaon pagsimba. Kay concept nato kadaghanan, musimba ko. Nya kontento na ka nga nakasulod ka sa building nimo sa imong simbahan. Pagawas nimo, mura man kaghapon, wala na ikaw usaban nga nahitabo. Okay? So, may purpose din na siya ang gathering. Nga mo gather ta sa parehas ani karon. Hebrews 10:25. Not neglecting to meet together, like for example kining atong devotional, as the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Ang purpose dahil sa gathering is to encourage each other. No? Hapit na ang Ginoo mo abot. Ingon mo na ingon sa writer sa Hebrews. So ato karon tun-an ang advice ni Apostle Paul aron mahimong buhi ang atong pagsimba. Karaghanan man gud nga pagsimba patay. Salamat ta nga si Jesus ni-offer siya og final sacrifice pero wala siya nagpadayon nga patay. Mabuhi siya. Ang usual nga pagsimba sa karaan sa Old Testament, mag-ihaw sila hayop, nga ila nang i-offer, patay na. Kaya usahay mo, adto punta sa simbahan, mo-offer punta og dakong kwarta, 20 pesos. Kaya ang pinakadako to aman dito sa kuan. Ang 1,000 pa sa pure gold. Atong ipunta sa offering plate 20 pesos sa gatos parang sa kalibo. Tuwa dito sa pure gold. Ngayon man ana. Okay? Pero kanang sa gatos ta sa offering patay man. Okay? Nya usahay murag gahatag og tip ra ba? Oh. Wala kay sacrifice unless nga mohatag gyud ka og dako gyud kayo nga murag makulangan na pud ka para sa inyong balay kay that is already a sacrifice. Di ba? So balikan nato ang Romans 12. Kung modritso ta sa ato ibasa ang Romans 12:1 and 2. Kung modritso ta sa verse 3,
ang una gyud dihay nga buhaton kung maghuna-una ta og spiritual worship is kinalana atay pagka mapainobsano. No? Not to think of himself more highly than he ought to think. That is Romans 12, chapter 12, verse 3. Yan, number 2. Ang sunod na ito nga ibutang sa atong mind. Kaya niingon man sa St. Paul nga, we have to renew our mind. We have to have a paradigm shift. Okay? Ngayon siya, though many are one body in Christ and individually members one of another. Kana bang gitawag nga panaghiusa? Mas dakong mahimo kung ang katawan maghiusa kaysa mag-idya-idya. Wala sakit man paminawon, but me myself, I would like to admit, yung kining mga denominations pa, lahi-lahi ng mga grupo, it divided Christianity so much, usahay ang epekto, dili na panaghiusa alang sa kayuhan, panaglalis man ang gawas, debate. So, kung rantaw ka dito sa Bacolod, sa plaza, o mana, o sa Dumaguete, debate, instead of thinking, let us unite, let us have a, let us volunteer to teach values sa mga eskwelahan, or mag-volunteer ta magtudlo og mag-devotional sa atong lokal nga pagagamanan. They could not do that. No? Salamat ta sa bayawan kay naa ang panaghiusa. Unya, number 3, having gifts that differ according to the grace given us, let us use them even for the benefit of those who persecute bisan pa sa atong mga kaaway. So, ingon ni St. Paul sa Romans chapter 12, verses 6 to 21. Daghan mga gifts ang gihatag ang Ginoo, mga talents, mga abilidad. So, kita diri sa lokal nga pangagamahanan sa bayawan, lahi-lahi man ang atong mga trabaho. Different talents. Kada table, lahi ang trabaho. Diba? Pero kung imo na ipunon tanan, usa ang tumong kaayuhan sa bayawan. Dili lang ka tamo ingon nga ibayaw ang bayawan, o dili makaingon puta nga ibayaw ang Dios sa bayawan. So gamiton ang talent for worship di ay. And we cannot use that talent kung dili ta magpaubos, kung dili ta magkahiusa. Ano ingon ni San Pablo? Kusubunan nato atong pangununa. Dili na itong naandan nga mo ato ratag simbahan pag gawas na to mura man tagyapon. Kung dili ang tunay nga worship is sacrifice. Okay? So ang tanan nga naa sa Romans chapter 12 mao na ang espirituhanon nga pagsimba. So mao kana ang paghigugma sa Dios ug sa isig katawo. Nya napagyud ato idugang kay mo kini ang kulang sa ato. Sa manang na ato idugang naa sa Romans chapter 13 kung imong padayonon ang the whole context. So how do we exercise kanang gitawag nga spiritual worship or giving our bodies as a living sacrifice? Na sa chapter 12 ug chapter 13 sa Romans. So ang sunod diha is magpasakop ta sa gobyerno, magbayad og buhis, bisan na lang pagkuha og sidula. Tanan kung may sidula, kung di ba taga-renew sa atong pagkaula tayo sidula. I'm telling the pastors, usay wala taga una-una, part na sa atong responsibilidad sa gobyerno, ang makuha og sidula. Kung nakamatay transaksyon, usahay makuha og sidula. Diba? Okay, required. O dapat, kung 18 years old ka na, matagtuig, kuha ka na og sidula. Kaya mangayo di kagtabang sa pulis kung panahon nga nagkinahanglan. So, gikan sa Romans chapter 13 verses 1 to 7, muna siya ang hisgot-hisgot diha may tungod sa pagpasakop sa atong kagabhanan. And then Romans chapter 13 verse 8, dili ta mangutang nga dili ta kabayad. Unsay kapuslanan bitaw anang maadto kag simbahan? Yang gayon kay gasimba kanya. Palutang ka ika. Kahinumdum bitaw ko atong
bata pa ko kaayo, isa sa mga young people, baga tayo nga Bible ba ginasipit. Pinutos po ko ng plastic kay para dili mabasa sa ulan ba. Ingon na lamang to sa ka negosyante kana ba siya balik gila siya pagka kuan sige gila siya kasimba niya giputos gyud og plastic ng iyang Biblia niya giputos sa sipit gila perme siya nanimaho na lang ng Bible sa iyang ilok pero wala mo na siya kabayad sa iyang utang dun sa ako. Sa kapuslanan ng pasundayag kang kasimba niya. Ang imong mga responsibilidad wala nimo gituman. And then another thing sa Romans chapter 13 verses 9 to 10. Kanang paghigugma sa imong isig katawo. That is part of worship. Kanang gisulti ni San Pablo, higugmaon nimo ang imong isig katawo. Bisan pagani ang imong kaaway. So ako ning basahon no. Romans 13 sugod ta sa 9. For the commandments, you must not commit adultery, you must not murder, you must not steal, you must not covet. And every other commandment are summed up in this statement. You must love your neighbor as yourself. Love never does anything that is harmful to its neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. Naisugo, law, naibalaon. And the best way to worship God is not to offer a lot of sacrifices nga useless para lang pasikat ka sa imong kaugalingon, but to be obedient to Him. Muna ingon ni Prophet Samuel kang King Saul, to obey is better than sacrifice. Kanang ingon kang sacrifice kay kasimba ka. Pero ingon ni Prophet Samuel, to obey is better than sacrifice. So this is how to worship God in spirit and in truth. Ingon na siya na. Okay. So I hope and pray that we are willing to change our minds regarding spiritual worship as encouraged by the Word of God through the Apostle Paul. Ang atong mga trabaho, atong kung sakwan pa, atong buhaton sa masinimbahon nga paagi. Kung sa man ang mga assignment nato dinhi sa atong LGU. If we do our best, then that is worship. God bless us all.